Magandang araw guys sa inyong lahat. So nagkita naman po tayo muli. Patuloy po tayong namamahagi ng ating kaalaman tungkol sa glass and aluminum installation. Isasalit na rin natin guys yung pagkagabit ng mga manual roll-up door. Dahil ang pinoprovide natin ay mga materials construction naman. Bali, ang gagawin natin sa araw na ito ay magpuputol tayo ng mga aluminum para sa ating sliding. At saka bibigyan ko kayo ng mga tips na 100% na hindi kayo magkakamali at saka hindi kayo kakapusin sa inyong materialis guys. Bali, iyan po yung materialis natin. Yung glass natin ay reflective green, 1/4 reflective green. At saka yung aluminum natin CB98 series section na analog. Ayan po yung gagamitin natin guys sa pagbuo ng sliding window at saka sliding door. Ito po yung order ng customer natin guys at saka ito yung plano niya. Dapat marunong tayong magbasa ng plano o drawing, lalong-lalo na sa mga beginners na nag-aaral pa lang ng glass and aluminum installation o mga nag-umpisa pa lang na magtayo ng glass and aluminum. Ito yung plano natin, ito yung pinakabutas ng bintana. Bali, dalawang panel siya, hati sa gitna. Itong nakasulat na S, sa kabila naman ay letter S. Ang ibig sabihin po yan ay slide. Yun po ang ibig sabihin yan. Mayroon tayong tatlong bintana na slide. Slide din rito. At saka ito, isang opening na pintuan. Yung plano natin dito ay 4 na panels. F, S, F. So ibig sabihin fix, slide, fix. Ito po yung gagawin natin. So kung makikita natin yung mga sukat sa lapad, sa unang bintana ay 72 1/2 inches by 49.58. Yung pangalawang bintana 75.58. At saka yung patayo ay 46 inches. Sa pangatlong bintana 74 3/4 inches. Yung patayo 45.78 inches. Itong pintuan natin 106.78 ay yung patayo niya 84.58. Bali, ito yung materials breakdown natin guys para dito sa project natin. Ayan yung nakasulat dito sa ating materials breakdown. Interlocker 2L, ibig sabihin yung L length po yan, 2 length and 48 inches 1 piece. Yung lock style natin 2 length and 48 inches 1 piece. Yung double jump natin 2 length, double head 1 length and 12.5 feet. Double cell 1 length, tapos mayroon tayong flat cell na 106.78 1 piece. Yung bottom rail natin 2 length and 11.5 feet. Tsaka yung glass natin reflective green 48 by 84 6 sets. Ito yung in-order natin guys, kasi kung mag-order tayo ng 72 by 96, so mas malaki yung tapon niya, mas malaki yung magiging ritaso niya guys, yung cut size na. Kaya yung in-order natin 6 na buo na salamin na may sukat siyang 48 by 84 inches.
ito yung project natin, yung pinakaunang bintana, yung ipoprovide natin dito ay sliding panel lang at saka perimeter dahil may glass mismo yung customer natin, yun yung gagamitin natin. So ang gagawin natin dito para hindi tayo kakapusin, yung tips ko sa inyo guys, pag nagpuputol kayo ng aluminum, titingnan nyo ang mga sukat. Kung ano yung pinakamalaking sukat sa lapad at saka sa patayo ay yun yung pinakauna nating putulin para hindi po tayo kakapusin sa materialis natin. Lalong lalo na ito ay naka-breakdown yung mga materialis natin. Pagka nagkamali tayo ng isang putol, ang mangyayari, bibili naman tayo ulit, mag-aabono tayo. So bali sa magiging presyo mo doon sa customer nyo ay maaring kapusin na po kayo sa presyo nyo guys. Kaya pag nagputol po tayo ng sliding para sa mga sliding window, pag nagpuputol tayo ng aluminum, uunahin natin yung pinakamalaking sukat dahil para hindi po tayo kapusin sa materialis natin. Halimbawa, kung dito kayo nagkakamali, pwede nating gamitin dito sa mga sa mga maliliit na sukat. Pero kung sa mga maliliit kayo na sukat na nag-umpisa, tapos nagkakamali pa kayo ng pagputol, lalong-lalo na po kayong kakapusin sa materialis nyo. Kaya, lagi nating uunahin yung pagpuputol sa ating aluminum, yung mga malalaking sukat para hindi po tayo kapusin. Kung sakaling kapusin man tayo, halimbawa sa pag-compute, ang natitira yung mga maliliit na sukat na lang. So hindi tayo mapagastos ng malaki kung kakapusin man tayo ng mga sa maiksing sukat. So ganun po yung pamamaraan. Hindi po na tira lang tayo ng tira o putol tayo ng putol. Dapat titingnan natin kung saan tayo dapat mag-umpisa sa pagpuputol. Pinakaunang gawin ay titingnan muna natin lahat ng mga sukat ng ating gagawin. Kung saan yung pinakamalaking sukat, yun yung unahin natin sa pagpuputol para hindi tayo kapusin sa materialis natin guys. Sa pagtatabas din ng salamin natin guys, ganun din, lagi natin unahin yung mga malalaking sukat. Dahil kung nauna nyo yung mga maliliit na sukat, kakapusin na po tayo dyan. Lalo na dito sa ating in-order, galing sa ating supplier ay 6 na piraso lang. Pag nagkamali tayo dito ng pag-ating, nauna natin yung mga maliliit na sukat, 100% po ay kakapusin na po tayo sa ating salamin. Kaya lagi nating unahin sa pagtabas yung mga malalaking sukat para hindi tayo kapusin. Ngayon magpuputol na po tayo ng sliding natin guys. Bali ito yung unahin natin, pinakamalaking sukat, pintuan. Yung patayo natin 8458. So dahil double flat seal ang gagamitin natin, ay yung bawas natin dito sa height 138 lang. Double flat seal yung gagamitin kasi natin dito guys. So 8458, bawasan natin ng 138, ang magiging putol natin ay 83 1/4. Yun po magiging putol natin sa ating lug style, 4 na lug style at saka 4 na interlocker, 83 1/4. Sa pagpuputol natin, nagamit natin ang miterso, ay kailangan natin na may tinatawag tayo na safety goggles para po maproteksyonan ang ating mata guys, na para hindi tumatalsik yung birota dito habang nagpuputol tayo, kasi pag natalsik ka ng birota yung mata natin, maaari po tayong mabulag o maospital. Kaya pinaka-importante sa lahat ay proteksyonan natin ang ating mata, dahil iyan po ang ating ginagamit na para
makakita tayo guys. So maraming salamat. .83 1/4 po yung ating magiging sukat sa ating lock style at saka interlocker. At saka pagka nagpuputol kayo ay yung ginuhitan nyo, huwag nyong ipapakain sa miterso natin o dito sa blade ng ating miterso. Dahil yung kapal kasi ng blade ng ating miterso ay 1/8 inch siya. Kung pinakapakain mo yan, maaari pong kapusin kayo ng konti. Dapat kung saan kayo naguguhit, yung guhit natin o yung guhit nyo ay pinahan po nyo guys. Huwag nyong ipapakain sa blade ng ating miterso. Halimbawa ay doon ako galing na nagsukat ng 83 1/4. So yung guhit ko dito, ito to, kung makikita nyo. Ayan guys, kung makikita nyo. Yung guhit ko galing doon, yan, galing doon sa dulo ay gumuhit tayo ng 83 1/4 hanggang dito sa guhit na to. Yung gagawin natin, pipinahan lang natin para hindi siya makain ng miterso. So ayun po guys, kung makita nyo yung mahabang guhit, hinabaan ko para mas makita nyo. Pagka pinutol natin, saktuhan po yan sa sukat na 83 1/4. So ayan, nakate na natin itong interlocker. Mamaya ikukumpleto natin. Ang isusunod nating ikating mamaya yung lock style naman. Pagkatapos sa bottom rail tayo, pero dito tayo magkakate sa mga malalaking sukat muna. Halimbawa ito ay unahin muna natin yung pinakamalaking sukat para hindi tayo kapusin. Kasi itong four panels natin na pintuan, pagka kinatin natin yung bottom rail ay nasa 24 1/2 lang siya guys para sa four panels natin. Itong bintana na pangalawa, yung cutting niyan ay 35 1/4 sa bali sa dalawang panel, 35 1/4 yung bottom rail. Yung bintana natin na pangatlo ay yung cutting niya ay 34 13 16 lang sa number 3 na bintana natin. So sa dalawang panel. Yung pinakahuli 72 1/2. Yung cutting ng bottom rail 33 11 16 lang sa number 1 na bintana sa bali sa dalawang panel. Kaya uunahin ko itong pinaka mahabang sukat guys dito sa 75 58 yung maging cutting niya ng bottom rail. Ito 35 1/4. So itong
pintuan na 4 panels, tabi mo muna natin to para ito na yung ihuli natin na putulin para hindi ito ikapusin sa aluminum natin. So ganyan lang po yung pamamaraan sa pagpuputol ng aluminum para sa mga sliding natin guys, para hindi ito ikapusin. Kasi kung magkakaroon man ng o kaya kulangin yung aluminum natin, kung bibili tayo ulit, hindi po tayo mapagastos ng malaki kasi mga maiksing sukat lang yung bibili natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Kung may katanungan kayo, paki-comment na lang po sa comment section para masagot ko yung mga tanong nyo guys. So shout out nga pala sa lahat ng aking mga subscriber, pati na mga viewers. Maraming salamat sa inyo, sa panonood at saka sa inyong suporta sa aking channel. God bless po sa inyo.